Magandang umaga mga kapatid. Sa oras na ito, tayo po ay sisimulan po natin ang ating Sunday service sa pamamagitan ng praise and worship. Pero bago po iyon, magbabasa po muna ako ng salita ng Diyos na nakalagay sa aklat ng Santiago. Chapter 1, verse 12. Sabi dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Buksan po natin ating mga Bible sa Aklat ng Awit, sa chapter 41, verse 1 hanggang verse 6. Ito po ang sinasabi.
Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung sina may magabagal. Buhay niya ang iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadla. At doon sa bayan niya ay ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagkalingin, sa akin ay mahabag ka. Yung mga kaaway ko, ang palaging pinapadya, kailan ka mamamatay, ganap na mawawala. Yung mga dumadalaw sa akin, ay hindi tapat. Ang balitang masasama ang palaging sinasaga, at saan may sinasabi upang ako ay mawasa. Purihin ang pagkabasa ng salita natin, Panginoon. Tayo po ay sumaglit na manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, taos puso po kami nagpapasalamat sa napakadakila mo, Panginoon. Pupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon. Tanging ikaw lang ang Diyos na mula noon hanggang ngayon na nagmamahal sa amin. Sa kabilang mga nagaganap sa aming kapaligiran, dakilang Diyos, andiyan ka pa rin, Panginoon. Nililiko mo kami, Panginoon. Pinagtitipon-tipon mo kami, Panginoon, para sa iyo, karapat kami makasamba ang mga bagay-bagay na aming ninanais sa aming mga puso, Panginoon. Ang mapaglingkuran ka, ang mapagpatuloy ang lahat ng gawain mo sa kabila ng nangyayari sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon. Tanging ikaw lamang nakababatid ng lahat ng ito, dakilang Diyos. Kaya sumamo po kami sa iyo, Panginoon. Matawarin mo po nawa kami lahat. Sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagawa. Maliit man po ito o malaki, hayag man ang tagaw, Panginoon. Ito'y dapat namin ipagsulit sa iyo. Sige na kapatawaran. Pinupulit ka, Panginoon. Maraming salamat po. Sa amin pong pag-aaral sa umagang ito, Panginoon. Nawa, buksan mo aming mga kaisipan, lalong higit aming mga puso. Upang lahat ng iyong sasabihin sa amin at ipapahayag, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso at na ito'y aming pakinabangan at sundin habang kami nalilibabaw. Salamat po muli, dakilang Diyos. Po aming dalangin, ang masamang dalangin, may pagpapala mula sa napakabuti mong pangalan at ang lahat ng ito'y sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa gitna ng pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, napakabuti talaga ng Diyos at nakagawa siya ng paraan upang makarinig pa rin tayo ng salita niya sa araw na ito. Kaya dapat lamang na atin siyang purihan at awitan dahil sa kanyang kabutihan. King of the good things you have done.
manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin banal, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Dahil niloob mo pa rin po, Panginoon, na kami ay makapanambahan sa iyo sa ganitong klaseng pagkakataon, sa ganitong klaseng pangyayari, Panginoon. Bagamat hindi ito nakasanayan sa aming pang-araw-araw na o lingguhang pananambahan, Panginoon, dinakilang ka pa rin namin, Panginoon, sa ganitong klaseng pagkakataon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng karunungang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na nasa kanilang bahay sa umagang ito, Panginoon. Hindi ba namin makasama sa pisikal, kasama po namin sila sa espiritu sa pananambahan sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na sa umagang ito, buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso, bigyan sila ng makalangit na karunungan upang ang kanilang pag-aaralan, ang aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon, ay tumalima sa kanilang puso at magbigay, Panginoon, sa kanilang ng pag-asa sa panahong punong-puno ng kaguluhan ng pagkarito ang mundo, Panginoon. Matindi namin, Panginoon, na alam mo lahat ng bagay at lahat ng pangyayari sa mundo ay naaayon sa kalooban mo. Yes. Kaya naman po, Panginoon, kami ay buong pusong nagsitiwala sa iyo ngayong umagang ito. Sa lahat ng plano mo, Panginoon, sa amin, lalo na sa aming mga tinuri mong anak sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ay buong puso, Panginoon, na luluhod at mananambahan pa rin, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa ay magkaisa, Panginoon, sa pananalangin at sa pagkataas ng pangalan mo, Diyos. So, yun lamang po namin tinataas ang lahat ng ito. Gabayan mo kami sa umagang ito at ikaw ang ayang maging tagapagturo sa umaga rin ito, Panginoon. At ito tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat, ganun din po sa ating dakilang Diyos. Muli po natin buksan ang ating mga Biblia at ating po itong buksan sa aklat ng mga taga-Pilipos. Sa chapter 1 po, verse 12 hanggang 30 ay babasahin ko po. Ito po ang sinasabi. Si Kristo ang buhay. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pagkikipagtalo. Ngunit, mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay ipinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hanggang nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong mapaparangalaan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Di ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo. Sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito.
Dahil dito, natitiyak kung ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Muli tayo mukod, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa scripture na binasa ko na magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Sapagkat dito po nakasalalay ang pag-aaralan namin na kung saan ay ituturo mo sa amin sa umagang ito. Buksan mo pong muli aming mga puso, Panginoon, sa ipahayag mo ito. Alam po namin ito'y karagdagang kalakasan sa aming mga nangihinang spiritual na pamumuhay, Panginoon. Ngayon pa man, patuloy kami makikinig, Panginoon, patuloy namin diringgin ang lahat ng nais mo. Susundin namin, Panginoon, sapagkat ikaw aming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin sa tuwin na, Panginoon, dito sa aming mga puso. Manahan ka lagi, Panginoon. Huwag mo po kami iwanan, huwag mo po kami pabayaan. Aratin mo pa kami bigyan ng mga salita mo na makapagbibigay kabusugan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. Salamat po muli. Ito po aming dalangin. Sama-samang dalangin sa pangalan po muli na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko po, naninibago kayo sa ating setup ngayon. Pero dahil tayo ay sumusunod sa protocol ng local government unit, tinry po namin sumunod sa pinatutupad nila. Ngayon po rito sa Residence Rosales, kami po ay nasa 10 lang. Siyam lang. No? Alam po namin na makakarating sa inyo ang mensaheng ito kasi ito po ay magbibigay sa inyo ng kalakasan sa sitwasyong ito. Amen. Isimulan ko po muna, mga kapatid, sa ganitong klaseng introduction. Kung minsan sa ating buhay, gusto natin na tayo napapansin sa positibong aspeto. At ayaw natin tayo mapupuna o mapapansin sa negatibong pangyayari. Bilang tao, meron tayong mababaw na pagkaunawa sa ganitong klaseng mga sirkumstansya o realidad kung tawagin nila. Halimbawa, doon bago pumutok yung coronavirus na yan, ang dami kong nakita mga kabataan, hindi lang kabataan, kundi mga tao na naghahanap ng konting atensyon, gustong-gusto nila mag-post ng merong caption na feeling sick. Pero ngayon, suyurin mo ang Facebook mo, walang magpo-post na feeling sick. Bakit? Kasi alam nila na pag sinabi mong feeling sick, ibang tingin sa'yo ngayon. Kasi negatibo. Pero kapag positibo, na parang ikaw ay kakaawaan at makukuha mo yung atensyon ng nakararami, gustong-gusto natin na ipapakita na tayo ay feeling sick. Kasi nga, merong atensyon na makukuha sa ganitong klaseng pagpupost kung minsan. Mga kapatid, sa buhay mananampalataya, minsan ganun din ang ating kalalagayan. Kung minsan, hindi lang kung minsan, kadalasan, ang gusto lang natin ay yung kinakanta ng mga standby na Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay kain-tulog lang. Pero pag tayo ay nadako sa mga pagsubok, mga kapatid, ayaw na yan. No? Pagdadaan tayo sa parang negatibong lakarin sa ating buhay mananampalataya, hindi na pwede, hindi kaya. Ang dami excuses. Kaya mga kapatid,
ang ating konteksto ngayong umagang ito, ay kinuha ko sa Filipos, chapter 1, verse 12 hanggang 30. Ang Filipos, ang aklat ni Pablo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, ang Epistle of Paul to the Philippian brothers, ito ay letter of encouragement and joy in the midst of adverse circumstances. Encouragement and joy sa kabila ng maraming pagsubok. Mga kapatid, kung nalalaman lang natin kung papaano ang sitwasyon ng Apostle Paul noong panahon na yon, at kung dadalhin natin sa sitwasyon natin ngayon, mukhang napakahirap. Pero kung titingnan natin, siya pa rin ang ginamit ng Diyos para mag-inspire sa ating mga kapatid na nasa labas, malaya, kasi si Apostle Paul dito ay nakakulong na. Okay? So ating pong pag-aralan. Ang mensahe po natin ngayon ay... matagal. Yan. Okay. Mission and vision in the midst of affliction. Mission and vision. Ano pa rin yung word na mission? Ano pa rin yung word na vision? Kaya lang, in the midst of affliction. Pag sinabi natin affliction, ito ay nagpapakita ng suffering. At sa ating buhay dito sa mundo, sa makalamang katawang ito, ayaw na ayaw natin makakaramdam ng suffering. Ayaw na ayaw nating nadanas ng affliction. Kasi ang gusto natin, ang buhay Kristiyano ay madali lang. So ating pong pag-aralan, isa-isahin natin, tingnan natin ang pag-aaral gamit ang Biblia sa ganitong klaseng sitwasyon. Okay, sige? Meron tayong tatlong main point na ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang unang nating main point ay our affliction promotes gospel. Yan ang makikita natin sa verse 12 hanggang 18. Ang sabi dito mga kapatid ay ganito. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay ng palasyo at iba pa naririto na ako'y bilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Kaya niya. Sa simula pa lang mga kapatid, mukhang mabigat na. Ating isa-isahin ito. Ito ay ating main point. Our affliction promotes gospel. Okay? So dapat, ganito po ang ating mentality mga kapatid. Kasi alam ko po mga kapatid sa inyo ngayon, apektado kayo. Also tayo, kaya nga tayo naka-online lang ngayon, online preaching, kasi nga, apektado tayo nung lumalaganap na epidemya ngayon, yung coronavirus. Pero dapat ang mindset ng isang Kristiyano, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Bagkus, kaya ito ang kinuha natin konteksto, dahil meron itong pinakamahalagang verse na dapat maintindihan ng bawat Kristiyano. Yun na may kita natin sa verse 21, pero mamaya pa natin malatutnan yun. Isa-isahin lang natin. So sabi dito, our affliction promotes gospel. Sa paanong paraan? Paano natin napapromote ang gospel? Sa pamamagitan ng ating affliction. Sinong mga nakakakita nito? Sinong pwedeng maging witness nito? Number 1, to unbelievers. Verse 13, ang sabi sa verse 13 ay ganito. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Again, nalaman ng mga bantay sa palasyo at iba pang naririto na ako'y bilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. They are unbelievers during this time. Pero alam nila, bakit ba nandun si Paul of Tarsus? Ang isa sa mga kaso ni Paul of Tarsus ay arson. Pinagbintangan siya, though alam na naman ng karamihan na ang nagsulog ng kalahati ng Rome ay si Nero at hindi naman si Paul. Pero yun ay ibinintang sa mga Kristiyano sa pangunguna ni Apostle Paul. Pero alam ng mga bantay, yung mga unbelievers na bantay, na kaya nakulong si Pablo ay dahil sa pagpapakalat, pangangaral ng magandang balita. At hindi sa ibang bagay pa. Okay? Why? Sa
isinepelikulang movie na Paul the Apostle of Christ, isa sa mga criteria, isa sa mga katauhan o karakteristik ng Apostle Paul is mukhang hindi siya magagawa ng ganong klaseng kabigat na krimen. Ganun pa man, mabigat ang paratang sa kanya. Wala naman daw sa itsura yan eh. Pero ipinakita sa mga unbelievers na siya ay nakakulong hindi dahil sa mabigat na pagkakasala, kundi dahil sa pangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ngayon, naging witness ba si Paul sa mga unbelievers sa pamamagitan ng affliction na kanyang dinaranas? Yes. Letter B, to Christians. Napakita niya rin sa kapwa niya mga Kristiyano na siya ay nakulong, nakakaranas ng pagsubok dahil sa pagsunod kay Kristo. Na-promote niya ang gospel sa mga kapatid na Kristiyano sa kanyang pagsubok na dinaranas nung panahon na yon. Tingnan natin sa verse 14. Ang sabi sa verse 14 ay ganito, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Tingnan niyo yan. Pero kung minsan, sa pagsubok natin, ang nakikita lang po kasi natin mga kapatid, ay yung kung ano yung ngayon. Kasi karamihan ng tao, hindi lang tao, kundi ng mga mananampalataya, napaka-narrow-minded natin. Mahina ang pangunawa. Hindi maintindihan ng mga bagay. At kung minsan, sa tindi ng affliction, nadadala tayo ng emosyon natin. Kung paano tayo kumilos at tumugon base sa pagkatawag ng Panginoon sa bawat circumstances na ipinapakita niya sa atin. Napopromote ba natin ang gospel? Kung minsan hindi. Kasi bakit? Apektado tayo ng ating emosyon. Pero dito, iba. Sa pagkabilanggo ni Paul, napalakas niya yung pananampalataya ng ibang kapatid. Sa gitna ng pagsubok na dinaranas niya, hindi naman siya nagreklamo. Kaya ano nangyari? Karamihan sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya ay na-inspire pa. Kasi bakit? Na-promote niya yung gospel sa gitna ng affliction, o pagsubok, o suffering na kanyang dinaranas. Sino pa ang mga naging witness niya? Sino pa ang mga na-promotan ng gospel? Pag sinabi kasi natin promote, ano ba sa Tagalog ng promote? Pinakilala, pinalatastas, tama? Itinaas, no? Ang gospel. Sino pa nataasan niya ng gospel? To carnal Christians. Kapag sinabi natin carnal, it comes from the word, pag sinabi kasi natin carnal, ginagamit namin yung karamihan, kadalasan, flesh. It comes from the word, Greek word, sarx. Z-A-R-K-S. O kaya, A-R-X or sarkikos. Kaya nga kung alam niyo yung sarx burger, flesh yun. Laman eh, di ba? Sorry, no? So, carnal Christians. Carnal Christian. Makalamang mga Kristiyano. Kasi tingnan natin sa verse 15 and 18. Ano sabi sa verse 15 and 18? Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pagtatalo. Hindi ba ugali ng Kristiyano, ng carnal Christian yan? Hindi naman galing ng genuine Christian yan eh. Tama? Meron pa rin silang makamundong hangarin. No? Sabi dito, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit meron din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ipinangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit, ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin. Sapagkat hangad nila, nagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Ikinagagalak ko na si Kristo ay may pangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Tingnan po natin yan. Matinding kapahayagan yan mula sa ating Apostle Pablo. So, hindi kalaban ang tingin niya sa mga carnal Christians eh. Ang tingin niya sa mga carnal ay isa ring dapat na bahagian ng totoong salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ng paghihirap niya sa kulungan.
ng paghihirap niya sa kanyang mga dinaranas, na-promote pa rin niya ang gospel, mga kapatid. Na-promote pa rin niya. Parang tayo ngayon dito. Kaya tayo nandito ngayon sa Messenger, Facebook, o kung ano pa man, kung paano papamaraan natin may babagi sa kanilang salita ng Diyos. It's because sa matinding dinaranas ng ating bayan sa ngayon, yung kumakalat nga ng epidemya. Pero sumuko ba tayo sa pangaral ng mabuting balita? Hindi. Na-promote ba natin yung gospel? Of course. Kasi bakit? Binigyan tayo ng knowledge and wisdom, insight ng Diyos. Paano natin maipapaabot to sa ating mga kapatid? Sa kabila ng ganitong klaseng pangyayari na hindi tayo pwede magsama-sama sa isang lugar. Dinadiscourage tayo ng gobyerno na magsama-sama ng maramihan sa isang lugar. Pero ganun pa man, kapatid, tingnan natin kung anong ginawa ng apostol. Una, na-promote niya yung gospel sa mga hindi mananampalataya. Napalakas niya yung loob ng mga ibang mananampalataya. At binigyan niya ng tamang aral, tamang pamumuhay, tamang buhay Kristiyano, yung mga karnal na Kristiyano. Na mayroong mga halong masasamang hangarin, ipinakita niya na ang kanyang hangarin ay tapat at totoo. Kuha natin? So, our afflictions promote gospel. Tingnan niyo mga kapatid, ako, mga kapatid, mula nung Monday ba yun? O Tuesday? Hindi ba ako nakakauwi sa amin? Oo. Kasi bakit? Natatakot ako na baka kung sakaling carrier ako ng virus nga na yan, ay madama yung aking tatay, aking mga mahal sa buhay, kung sakali. Pangalawa, kaya hindi ako pwede umuwi. Dahil alam ko, sa pagkakauna ay pinagkaloob sa akin ng Diyos, alam magkakaroon ng taggutom. At pag nagkaroon ng taggutom, magkakaroon ng nakawan. At pag nagkaroon ng nakawan, ang number 1 target, yung ating simbahan na ginagawa sa Parisite. Kasi exposed tayo, wala pang pinto yun eh. So, anong kailangan kong gawin? Kailangan kong matulog doon. Habang ang mga kapatid ay mahimbing natutulog sa kanilang bahay. Ako ay naroon, nilalamok. At nananalangin pagdating ng alas 12 ng gabi dahil meron tayong chain prayer. Pero narinig ba ako magreklamo? Hindi. Bakit? Ito ay pagpupromote. No? Mga buting balita. Kaya nga, pag mayroong kabataan na nagreklamo sa akin na mabigat yung ministry niya, sabihin mo yan sa harap ko. Kung talagang mabigat yan. Okay? So, meron ba tayong excuse? Kung ako na inyong leader sa ngayon, ay ganun klaseng pamumuhay yung pinapakita sa inyo. Mga kapatid, sa quarry, nawala na yung mga tanim. Papaya, talbos ng kamote, langka, lahat sinuyod na. At meron pang nawala ng motor. Pag walang tumao sa simbahan natin, mananakaw lahat ng bakal natin. Ang tanong, sino may kakayahan magtao doon? Ako lang. Kahit gusto kong umuwi sa aming bahay, hindi pwede. Dahil walang magbabantay sa quarry. Pag umuwi ako, hindi na ako pwede lumabas. No? Pangalawa, yung mga kapatid nating doon na walang makain. Paano natin sila bibigyan ng pansin? Paano natin sila tutulungan? Mga kapatid, may mga bagong lipat sa Eagle Village. Wala silang tubig. Bagong lipat lang sila, wala pa silang isang buwan dyan. Kumbaga sila ay nagsisimula pa lang tumayo sa kanilang mga paa. Katatayo pa lang, kaayos pa lang ng kanilang barang-barang, wala pa silang tubig. Tapos magkakaroon ng lockdown. Magkakaroon ng lockdown, mga kapatid. Paano sila kakain? Saan sila kukuha ng kakainin? Tapos kahapon may namatay pa doon. Matanda, may sakit. Matanda na talaga, bedridden. Namatay. O di ba palibing pa yun ngayon ng mga tao doon? May mga kapatid tayo rin na sunod-sunod ang anak. At na-aksidente sa motor, hindi makapagtrabaho. Paano natin sila magpakainin ngayon? Paano natin sila tutulungan? Kaninong kargo yun? Sa atin yun. Kasi bakit? Miyembro sila ng simbahan natin. Kapatid natin sila. Dapat alagaan natin sila. Kuha? Bakit ko sinasabi?
Kasi mga kapatid, kailangan maging witness din tayo, maging promoter tayo ng gospel laban doon sa mga nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi nila kayang kumilos para tulungan ang mga nangangailangan, kapatid. Wala silang ginagawa para tulungan ang mga nangangailangan, kapatid. Tinanong ko si Sister Tess. Sabi ko, Sister Tess, magkano ang pera natin? 4,000 po, maximum. Kasama na yung okay na sukari. Ilang pamilya ang kaya natin pakainin, bigyan ng 5 kilong bigas? 20 families, Pastor. Problema sa Sister Tess, di natin alam kung gano'ng katagal to. Isang araw, tumawag si Pastor Ernie. Kamusta kayo dyan? Okay po, ganito po, ganyan. So, sabi niya, pinawento ko sa kanyang sitwasyon. Ang sabi niya sa akin, hiya mo, hahanap kami ng tulong dito para makatulong sa inyo yan. Gusto ko siya sagutin eh. Paano niya ipapadala? Nakasarado rin kayo dyan. wala rin. Diba? Pero doon mo makita na kahit nandun sila, ang isip nila nandito pa rin. Yes. Hanggat maaari kung pwedeng itulong, tutulong sila. Dapat meron tayong isang nangarin. Ang ma-promote ang gospel sa unbeliever, sa Kristiyano, at sa nakikukunwa ng Kristiyano. O Kristiyano man, pero may kaalo pa rin ng pagiging makamundo. Kailangan ma-promote natin ang gospel sa mga taong yan. Kasi ang target ng evangelism, dalawa lang naman. Unbeliever at unchurch. May mga Kristiyano ko ng church. Pero mas maraming unbeliever. Yun ang target natin. So dapat, sa kabila ng lahat ng mga pangyayari ngayon, hindi tayo nakatingin dun sa virus. Nakatingin tayo doon sa dapat nating gawin sa ganitong klaseng pangyayari sa ating mundo. Amen? Amen. Okay. Yan. Main point number 2. Ang ating main point number 2, our afflictions exalt the Lord. Pag sinabing exalt, itinataas, no? Dinadakila, no? Yung ating paghihirap, ang itinataas niya ay ang ating Diyos. Bakit? Tingnan natin sa ating mga sample. Yan. Kasi it gives us heavenly hope. Kapag ikaw ay mayroong Diyos at dadakilain mo ang Diyos sa mga paghihirap sa buhay mo, mayroon kang heavenly hope. At lagi mong sasabihin, bahala na po kayo o Diyos. Sinong nadakila? Ikaw? Ang Diyos pa rin. Tingnan natin. Sa verse 19, ang sabi ay ganito. Ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong panalangin at tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Tingnan niyo ha, umaasa pa rin si Pablo. Ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong panalangin at tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Tayo po mga kapatid, meron tayong 24-hour chain prayer. Sama-sama tayo nananalangin. At ano ang bunga ng panalangin na ito? Maaaring iba sa inyo ay nakakaligtaan, minsan yung prayer. Diba? Kung minsan, hindi tayo sumasakto sa oras, nalilate. Meron iba sa inyo na hindi natutuwa sa ganitong klaseng setup dahil parang hirap. Pero mga kapatid, habang tayo ay nag-chain prayer sa loob ng 1 month, alam ko, hindi pa naiisip ng karamihan ito. Pero sana maisip nyo mga kapatid, lalo na yung mga may bahagi sa chain prayer na ito. Na habang tayo ay samang-samang nananalangin, nagkakaroon ka ng pag-asa na marami kaming nag-pray, papakinggan kami ng Diyos. Nag-invest kami ng time sa prayer, hindi pwedeng tanggihan kami ng Diyos. Kuha? Ano meron doon? It gives us hope. It gives us hope. B. It gives us courage. Sa verse 20, sabi ganito, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan.
Bibigyan ka ng pag-asa niyan. Sabi ni Pablo, sa buhay man o kamatayan, ang tanging kahilingan ko, ang tanging hangarin ko, ay mabigyan ng karangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Kaya ba natin yun? Eh kung minsan sa chain prayer, hirap na tayo. Eh dito, ang sinasabi ni Paul, sa buhay man o kamatayan. Kasi bakit? Pero siya po. Alam niya kung saan siya pupunta. Para sa akin, ang mga kapatid na nag-aalala sa coronavirus ay ang mga kapatid na hindi alam kung saan siya pupunta. Diba? Kasi kahit anong gawin mo, kapag ito ay end times na, wala ka na magagawa. Diba? Anong kailangan mong gawin? Kailangan makita mo ang dulo na itong lahat. At ang dulo na itong lahat ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Pero paano ka magkakaroon ng ganitong hope? Paano ka magkakaroon ng ganitong courage? Kung hindi mo alam, o na-overshadowed ng pagsubok yung pananampalataya mo. Ng paghihirap yung pananampalataya mo. Kuminsan nangyayari yan eh. Hindi lang kuminsan, kadalasan. Mas dami ng pagsubok sa buhay, imbis na lumapit ka sa Diyos, palayo ka ng palayo ng palayo. Ang tanong, makakalayo ka ba? Hindi. Inuubos mo lang ang panahon mo sa paglayo. Eh kung hinanap mo na lang ang kalooban ng Diyos, gamit ang salita ng Diyos. Kaya sana nagkaroon ka pa ng pag-asa. At nagamit pa yung mga sirkumstansya na yon, yung mga pagsubok na yon, para dakilahin ng Diyos. Kaya dapat magkaroon tayo ng ganung mindset, mga kapatid. Hanapin natin ang pag-asa sa lahat ng pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos. Dahil sabi sa Santiago, ang pagsubok, mga kapatid, magkaiba ang pagsubok at tukso, ha? Ang pagsubok ay binigay ng Diyos upang palakasin tayo. Kaya sabi ng Diyos, sa aklat ng Santiago, binasa ni Sister Krish kanina, chapter 1, verse 12, kapalad ang mga taong nakakaranas ng pagsubok o mananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin at makalampas sa pagsubok na ito, bibigyan siya ng gantimpala ng Diyos. Ang ano raw yun? Ang buhay na walang hanggan. So ito, mga kapatid, ito ay pagsubok lang. Pagsubok lang ito. Lilipas din ito. Kung hindi man, ay di kunin na tayo ng Diyos. Hindi ba? Kailangan meron tayong hope. At ang hope na yun ang bibigay sa atin ng katapangan, maging sa buhay man o sa kamatayan. Go. Sa ating subpoint C, ang sabi dito, it gives us direction, conviction, and proof of conversion. Ang sabi kasi sa verse 21 hanggang 26 yan eh. Tama ba? Kamali lang dyan. Sabi sa 21 hanggang 26. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung ano ang aking pipiliin. May pagkatalo sa loob ko. Nais ko lang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan ko pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, hindi tiyak kung ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayo magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong mapupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Mga kapatid, ito nga ay pagbibigay linaw sa ating subpoint, letter C. Ang sabi dito, it gives us direction. Nung sinabi ni Paul dito, mga kapatid, sa verse 21, no? Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay may pakinabang. Pinakita rito yung direksyon ng buhay. Ano ba ang direksyon ng buhay ng isang Kristiyano? Paano ba dapat niya isinasabuhay ang pagiging Kristiyano? Ito ba ay sa kabila lang ng kaligayahan? Pagdating sa pagsubok, hindi na Kristiyano? At maraming Kristiyano, tinatakbuhan nila ang pribilehiyo makapaglingkod sa Diyos sa ganitong klase ng pagkakataon na kung saan may exact na gusto ang gawain ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Paul.
Pero dito, pinapakita na ito ang pwedeng magbigay ng direksyon sa ating buhay katulad ng ipinakita sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Pangalawa, may conviction siya. Ano yung conviction na yon? Ang sabi niya, may pagtatalo sa kanyang kalooban sa verse 23 na makakabuti sana sa kanya kung siya ay papanaw na at makapiling ng ating Panginoon. Pero dahil sa direksyon na kung saan kailangan mabuhay pa siya ng mga panahon na ito upang makatulong palalo sa pagpapalawak at pagpapalakas ng gawain ng Diyos sa iba't ibang churches noong panahon na yon, ay kailangan niyang manatiling buhay at makapag-inspire, makapag-exalt, makapag-exhort sa mga churches noon. At dahil dito, kapag binigyan tayo ng direksyon at conviction sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaranas natin, katulad ng pinagdaanan ng ating Apostol Pablo, ito ay magbibigay ng katunayan at katibayan ng ating conversion. Mga kapatid, kung minsan, sa ganitong klaseng pagkakataon, dito natin malalaman ang lalim ng ating pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos. Pag malalim ang pagkakaunawa ng isang Kristiyano sa Diyos, hindi yan basta-basta mawawala ng pag-asa. Hindi yan basta-basta maduduwa at mayroong direksyon ng kanyang buhay, may direksyon ng kanyang pagtunguhan. Alam niya na pag siya'y pumanaw sa mundong ito, alam niya kung saan siya pupunta. Tandaan natin yung sinabi ni Pablo sa verse 21. Ang kamatayan ay di pakinabang. At ang dulo ng buhay ng isang Kristiyano dito sa lupa ay simula ng buhay niya, kapilingan Diyos. Kapilingan Diyos. Mga kapatid, dapat ito ay magbigay sa atin ng hope, courage, and direction. Conversion, dahil ito ang katibayan, conviction, dahil ito ang katibayan ng ating conversion. Okay? Na main point number 3, our exhortation to be afflicted. Pag sinabi natin yung exhortation, ito yung paano natin na-inspire. Inspire. Yung mga kapatid natin sinusubok o dumadaan sa ganitong klase ng paghihirap sa pananaw ng makamundo, paghihirap o pagsubok para sa ating mga mananampalataya. Yan ay nakikita natin sa verse 27 hanggang 30. Ang sabi dito, ganito mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng mararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin ako na kayo'y naninindigan sa isang diwa at samsamang ipinaglalaban ng pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ay ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginagawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. O isa-isayin natin yan mga kapatid. Sabi dito, imitation of Paul Christ-like living. Katulad na sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Pag sinabi natin imitation, ito ay ibang kahulugan sa word na model. Okay? Pagmumodelo. Ang gagamitin nating modelo ay kung paano isinabuhay ni Pablo ang kanyang earthly ministry. Paano ba? Christ-like. Ang kanyang pamumuhay ay inahilin tulad niya sa pamumuhay ng ating Panginoon. Sabi dito sa verse 27a, ganito. Ulitin natin. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Mahirap man o madali. May pagsubok man o wala. Hirap o ginhawa. Kailangan pagsikapan nating mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Kasi Christ-like living requires holiness because Jesus Christ is holy. Tama?
Ayan. At pag ikaw ay holy, or ikaw ay lumalakad patungo sa Christ-like na pamumuhay, syempre, ang buhay ni Kristo sa mundo dito sa atin, hindi naman parang hari, kundi bilang isang lingkod, bilang isang alipin. Diba? Yan ang sinabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 10. Kusa niyang hinubad, binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi masaya. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga sugar-coated preaching na nanangako na maganda, madali, ang buhay Kristiyano. Dahil kung yun ang pamantayan natin sa pagiging Kristiyano, ibig sabihin, ang Diyos galit kay Paul. Dahil kung ating pag-aaralan kung paano siya nabuhay, kabaligtaran sa hinahanap ng mga Kristiyano ngayon. Kabaligtaran, mga kapatid. Okay? Ulitin ko. I-inspire natin yung ating mga kapatid. Exhort natin yung mga afflicted sa pamamagitan ng ano. Kailangan ipaliwanag natin sa kanila at we should imitate Paul's Christ-like living. Number 2, letter B. We should be inspired by Paul's commitment to his ministry. Paul's commitment to his ministry. Sabi sa 27b ay ganito. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makatitiyak pa rin ako, kayo'y naninindigan sa isang diwa at sa masamang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Yung word na makabalik man ako o hindi. Sama-sama pa rin tayo sa pangangaral, sa pag-i-exhort, sa pagpupromote ng gospel. No? Kailangan ma-inspire tayo nung commitment ni Paul sa kanyang ministry. Kasi mga kapatid, bakit? Maaaring ang buhay natin sa mundong ito ay walang kasiguraduhan. Okay lang yon. Ang mahalaga, ang direksyon natin pagkatapos ng buhay na ito ay may direksyon. Pero mga kapatid, sa ating ministry, dapat meron tayong malalim na commitment. Pag meron tayong malalim na commitment, sa ganitong klaseng pagkakataon, kikilos pa rin ang Diyos. Bibigyan niya tayo ng karunungan, paano natin mapiperform yung ating ministry sa kabila ng ganitong klaseng pagsubok sa atin. Hindi tayo pwede magtipon ng maramihan, pero gagawa tayo ng paraan para ma-perform yung ating ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pag ikaw ba ay worshiper ka lang. Pag ikaw ba ay prayer warrior ka lang. Mga kapatid, isa sa pinakamahalagang ministry na dapat meron sa isang Kristiyano is the ministry of prayer. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat. At yan ay di dapat mawala sa lahat. Dapat ang isang Kristiyano, meron siyang maganda ang kanyang prayer life, may commitment siya sa ministry of prayer, no? Kasi bakit? Yan kasi ang magpapalakas sa isang Kristiyano. Ang prayer at Bible reading, scripture reading na patuloy natin ginagawa, no? Ay yan ang lakas natin o kaya magsisilbing gasolina sa ating ministry. Halimbawa, pag ang isang manlalamoy o yung swimmer ay huminto sa pagkampay, ano kaya mangyari sa kanya? Gulo siya. Pag isang aeroplano, huminto ang makina sa air, ano mangyari? Ganoon din ang Kristiyano. Pag huminto ang isang Kristiyano sa pananalangin at pagbabasa ng Biblia, naku po. Huwag mong asahan na magiging commitment pa sa ministry niyan. Baka para sa kanya, ito hindi na isang pribilehiyo. Baka para sa kanya, ito isa na obligasyon. Hindi dapat mga ganun, kapatid. No? Kasi pag obligasyon, madaling bitawan. Pero pag pribilehiyo, mas dami ng tao, ikaw tinawag ng Diyos dyan. Dapat, sa kabila ng mga paghihirap, manatili tayong commitment sa ministry. Pero dapat, bigyan natin ng diin yung ministry of prayer and scripture reading. Alam niyo, natuwa ako sa attention prayer. Kasi sabi ng iba, pag meron ka raw ginagawa sa loob ng 21 days, it becomes a habit.
So ang ating schedule ng devotion, ng chain prayer ay 30 days. So I hope and I pray na maging lifestyle na to ng ating mga kapatid. Okay, bakit? Ay sabi ng Bible, huwag huminto sa panalangin. Sabi ng Biblia, huwag kalitaan, basahin ang aklat ng kasulatan. Kautusan. O yung Biblia. Both of that scripture ay nasa form ng command. Ito ay pautos. Kaya dapat ginagawa natin. Pag hindi pa tayo nag-pray, nagkakasala tayo kung ito ay pautos? Of course. Kung tayo ay hindi nagbabasa ng Bible, araw at gabi, sabi, at pagbulay-bulayan, ikakasala ba tayo? Yes. So tayo mga kapatid, para maging committed tayo sa ministry, kailangan gawin natin yung sabi nga nila, pinakamadali, pero pinaka-vital sa lahat ng ministry, the ministry of prayer and scripture reading. Yan ang pinakamadali sa lahat. Kaya hindi pwedeng walang ministry ang isang Kristiyano. Pastor, wala akong talent, di ako magaling kumanta, di ako marunong sa computer, wala akong alam, di ako marunong magsalita, di ako marunong mangaral, di ako marunong mag-share. O, di sa ministry of prayer ka, huwag mo sabihin hindi ka pa marunong manalangin. Tama? So, importante yan. Para maging committed tayo sa ministry, yan ang unang-unang gagawin, ha? Para lalakas tayo. No? Makapagbibigay tayo ng inspirasyon sa mga kapatid nating maapektuhan, sa mga kapatid nating mahihina. Dahil sabi ng Biblia, yung mga nakakalakas sa spiritual, alalayan yung mga mahihina ang pananampalataya. Okay? Sige. C. Inspiration. It gives us inspiration to remain united in Christ. Diba? Sabi dito, sa 28 to 30, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpapagtag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila yung mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi lamang yung manalig sa Kanya. Kasi mga kapatid, tandaan natin yung kakayahan manampalataya, it is also a gift. A privilege from God. Kasi hindi lahat ng tao binigyan ng Diyos ng kakayahan manampalataya. Pero tayo, sa loob-loob ng puso mo, meron kang conviction na kailangan mo sumamba sa Diyos. Na kailangan mo manampalataya. That is a gift from God. Diba? Pero sabi niya rito, di naman yun ang ating usapin side lang yun sideline lang yun Hindi lamang manalig sa Kanya. Ano pa? Ano pinagkaloob pa sa atin? Kundi, ang magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. Alang-alang kay Kristo. 30? Sa gayon, kasama ko na kayo. We are one. Sa pakikipaglabang nakita ninyong ginagawa ko noon. At nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. We should be an inspiration to everyone to remain united in Christ. Konektado pa rin yan sa ating inclusion. Pero tandaan ito yung dapat nating tandaan na dapat maging ating topic for exhortation para sa mga afflicted. Mga nakaranas sa affliction, sufferings or challenges. Okay? O sige, dapat tayo sa ating conclusion. Yeah. We must be united in prayer. Bakit mas? Kailangan gawin. Kailangan. Bakit? May idi. Kasi dapat matagal nang ginagawa. Dapat part na yan ng core ng church. Dapat part na yan ng family natin dahil ang church ay konsepto ng family. Dapat kasama yan doon sa basic na nilalakaran dapat ng ating simbahan. Okay? Kailangan maging united in prayer tayo. Kaya natutuwa ako mga kapatid. Kaya nga sabi natin, win-win situation ito No? May sinabi ni Paul na sa verse 23 kanina na may pagtatalo sa isip ko. Sabi niya, pwede naman akong mamatay na lang para kasama ko ng Panginoon.
Pero, mas maganda rin naman, kung mabubuhay ako, para makasama yun at makatulong ako sa inyong ministry. Something like that. Sa ating mga kapatid, itong pagyayari ay win-win situation din. Why? Kasi naging united tayo in prayer. Tama? Sama-sama tayo nananalangin. Ngayon, nakita natin, na-appreciate natin mga kapatid, yung importansya ng mga kapatid natin hindi natin kasama ngayon. Na mga nanonood lang. Kamusta na kaya si Sister Mirna? Kamusta na kaya si Sister Lina? At parang, alam mo yon, yung parang pakiramdam na sabik ka, na magpuri muli sa Diyos, nang sama-sama kayo. At dahil hindi niya magawa, dahil nga sa mga pangyayaring ito, wala kayong ibang sasandalan kundi ang pananalangin sa Diyos. Kaya naman, kailangan natin maging united in prayer. Okay? B. Hindi lang united in prayer. We should be united in action. Puro pray, wala namang kilos. No? Ano yung action? Charity. Yan. Yung katulad ng sinabi kong nagiging problema ngayon sa quarry. Meron ba tayo maitutulong? Ano pa? Evangelism. Paano ka mag-evangelize sa ganitong klaseng sitwasyon? Gamitin mo yung pagkakataon. Diba? Gamitin mo yung pagkakataon. Huwag kang magpatangay sa negatibong epekto ng sitwasyon. Kundi hanapin mo kung papaano magiging positibo yung sitwasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Which is evangelism. Okay? Ngayon ka mangaral. Ngayon may pakita sa mga taong nawawalan ng pag-asa na mayroong Diyos. Hindi ba? Na mayroong Diyos. At lahat, sabi nila, pandemic, out of control. Well, God is still in control. Kailangan mapaliwanag niya. Pamamagitan ng evangelism. Ano pa? Yan na, ministry. Ano nga yung sinasabi natin kanina? Ministry. Dapat may action pa din. Bibigyan tayo ng insight ng Diyos, ng knowledge and wisdom, paano natin gagawin yung ministry natin. Hindi man natin ma-perform sa paraan na nakasanayan natin, dahil sa sitwasyon natin, bibigyan tayo ng Diyos ng insight, papaano ito gagawin sa paraan na gusto ng Diyos na gawin natin sa ganitong klaseng sitwasyon. Tama? Halimbawa, paano mag-practice ang praise and worship team ng ganitong sitwasyon? Paano? Paano kaya? Malaking katanungan. Pero dapat ipanalangin kung paano ang gagawin. Para sa akin mga kapatid, ang payo ko dyan. Sister Tay, ang payo ko dyan. Habang may ganitong outbreak, kasi nagsisimula pa lang tayo, ay di gawin mo na yung mga gusto mong gawin sa... Nagawa ka na ng... yung sa... anong tawag doon? Protocol. Diba? Diba? Ayusin mo na. Dapat ganito. Ganun. Diba? Para pagpasok, pagbalik, okay na. Sa glory, ganun din. Sa children ministry, nag-iipon na dapat kasi nauubusan tayo eh. Diba? Dapat kasi nag-isama action. Kasi, para ganito lang yan mga kapatid eh. Sa pagiging atleta. Kunwari itong letter A ang practice mo. Training mo sa pagiging atleta. Itong letter B ang actual game. Action eh. Tapos ito yung mga tatlo na tayo gusto mong gawin. Paano mo magagawa itong mga ito? Tapos itong madali tatlo na ito. Kung hindi ka naman na-training. Hindi mo na-visualize yung mga dapat mangyari, yung mga gusto mong mangyari, yung ipinakita ng Diyos sa iyo na dapat mangyari, na dapat gawin. Kasi alam niyo mga kapatid, sa prayer, ikakaroon kayo ng maraming ideya dyan. Lalo sa scripture reading, dapat pala ganito. Mas maganda siguro kung ganito. Tama? Kuha natin. So dapat maging ganyan mga kapatid.
Para pagdating sa aksyon, ready na tayo? Handa na tayo? Okay? Panghuli, we must be united in Christ. Alam niyo mga kapatid, kung mayroong isang pangalan na itataas sa ganitong klaseng pagsubok, hindi naman yung pangalan ng Pangulo, pangalan ng leaders, pangalan ng kung sino-sino, kundi pangalan ng Kristo. Kasi mga kapatid, ito ay paglilinaw, no? Na again, tayong mga tao sa limitado nating pagkakaunawa, nabigo tayo. Nabigo tayo. Ang dami nang namatay. Di ba? Isa pa lang ang mamatay, kabiguan na para, di ba? Sa larangan ng medisina, pag mayroong virus at may namatay na 10, di mo na save. Failure na yon. Bumagsak na naman tayo. Kasi bakit? Inilagay na naman natin sa ating mga kamay ang aksyon. Minsan mga kapatid, sa buhay Kristiyano, sa buhay mananampalataya, ganyan din tayo. Mahilig tayo ilagay sa kamay natin lahat ng sitwasyon. Tama? Pero tandaan natin, kailangan sa mga ganitong pangyayari na tayo ay babagsak sa ating karunungan sa pagiging tao, bilang tao. Kailangan mag-unite tayo. Mag-unite kanino? Para kanino? Para kay Kristo. Sa pangalan lang ni Kristo. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ngayong umaga, bigyan natin ng diin ito. Kailangan, maging united tayo sa pananalangin, maging united tayo sa pag-aksyon, no? Maging united tayo kay Kristo. Iisang hinga tayo. At ang mabuting na idulot nito para sa ating mga Kristiyano, ito ay isang reminder para sa atin na marami tayong nakaliligtaan. Na kung minsan tumitingin lang tayo sa isang parte ng mga pangyayari at kung minsan tinitingnan lang natin yung negatibo, pero hindi natin nakikita yung positibo at dapat gawin. Kaya mga kapatid, sana ngayong umaga, nabigyan natin ng liwanag. Palakpakan natin ng Diyos. Tayo ay ito ngayon at manalangin. Elder Alex, pwede nyo ba kaming ipanalangin? Salamat ng ating gawain. At ipanalangin mo yung ating mga kapatid. Panalangin niyo yung ating mga kapatid na hindi natin makakasama kasi sa sitwasyon natin ngayon. Panalangin natin yung ating mga kapatid at pasasalamat sa ating pinag-aralan, and then susunod ako para sa ating intercessory prayer. Okay, sige. Tayo po'y manalangin. At ilang Diyos na mga pangyarihan ka lahat, muli nagpupuri po kami, sumasamba sa napakabuti mo pangalan. Salamat po, Panginoon, sa napakinggan namin na iyong nihayag sa amin sa oras na ito, ngayong umaging ito, na magbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan, Panginoon, kung paano sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ang pagbibigay mo sa amin ng mga salita mo na may patuloy pa ito, Panginoon. Kasi po, kailangan namin ito. Yung gabay mo sa amin, Panginoon. Dahil kung wala ka, wala na rin po kami. At ako po pasalamat po namin, Panginoon. Hindi natatapos sa pasalamat namin. Kasi dapat din, Panginoon, dahil may pakita namin sa iyo kung magitan ng aming mga aksyon. Sa aming sama-samang pagkilos, Panginoon, na ang lahat ng aming napapadaralan na itinuturo mo ay nagiging kapakita rin natin sa amin. Salamat. Pinatas ko rin po sa iyo, Panginoon, lahat ng kapatiran natin na sa kadahilanan po na merong laganap na pandemic, hindi lang dito sa aming bansa, maging sa buong mundo, Panginoon. Kung kahit kami po nakapunting lamang po sa isang lugar, na kung saan ay doon lamang po kami nananatili. Subalit, binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, sa pamamagitan ng teknolohiya, maihayag namin at maihayag mo sa amin, Panginoon, ang nais mong iparating na magandang balita.
purihin ka pa naman namin Diyos. Pinatake ko sa inyo at aking mga kapatiran. Pagpalain ko naman sila, sama sila ng mga sandaling ito, naroon. At anuman po ang ginagawa nila sa mga oras na ito, Panginoon. Yakapin ko sila. Ipagdama mo po sa kanila, Panginoon, ang pagmamahal mo. At paano mo pinadadama sa amin na sama-sama kami. At pinadadama mo mahal mo kami. Ganun din po, Panginoon. Pagkakataon ito na kami individual na nasa aming mga tahanan. Dahil nga po, kami po ay sumusunod sa inaatas na aming gobyerno. Kailangan po namin sundin ang aming gobyerno, Panginoon, sapagkat ikaw po naglagay ng mamumuno dyan. Na sino man po nilagay mo dyan ang siyang mamumuno sa amin na dapat po namin sundin. At kung hindi po namin susundin, hindi ka rin po namin sinunod. At salamat po, Panginoon, sapagkat ang ginagawa po ng mga namumuno sa amin ay ang magiging kaayusan ng aming buhay. Salamat, Panginoon po. Salamat din po sa mga kapatid namin na kundi man po nakakapakinig ngayon sa mga ganito. Naway sa mga darating na oras, sa darating na panahon, mabahagi na po namin sila. Kung pahintulad, Panginoon, na hindi po namin sila mabahagi na ng salita mo. Dahil yun po magbibigay ng kalakasan sa kanila. Yun po magbibigay ng direksyon ng kanilang buhay. Yun po mag-aalis ng takot sa kanilang mga dibdib. Sa nagaganap na pandemic sa buong mundo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lagi ka mo dyan. Salamat po. Bingi din po kami ng kapatawaran sa iyo. Sa lahat ng mga pagkakasalang aming nagagawa. Hindi po namin nalalaman sa gamit na gagawa namin. Yun din po, Panginoon, ay kasalanan pa rin na dapat kami hindi na kapatawaran sa iyo. Tulungan na po kami, Panginoon. Ayaw na po namin magkasama. Unong po ang nais mo, Panginoon, ipadama mo po sa amin sa pamamagitan ng yung tanan na kapatid. Nahanda po kami, Panginoon, na sa iyo maglingkod. Maraming salamat, Panginoon. Pinipuli ka namin, sinasamba sa Espiritu at Kapitiran. Ito po, Panginoon, namin sama-sama dalangin na may pagpapalang mula sa iyong banal na pangalan at pag-ibig ka mo. At ang lahat nito, sa natatanging pangalan, namin Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, muli, manalangin tayo. Pagpanalangin natin lahat ang nangyayari sa mundo. Yung ating mga leaders, yung ating mga missionaries, patuloy na. Kasi yung frontliners naman, hindi lang yung mga nasa field ng medicine, hindi yung mga evangelists, mga missionary, na patuloy na nangangaral ng buting balita ng kaligtasan. Sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo sa kabila ng ganitong pangyayari. Also, ipanalangin din natin mga kapatid, na bumuti na at hindi lang basta manatili yung sitwasyon natin sa GMA, kundi mawala na ng tuluyan itong kumakalat na pandemic disease na ito para makasama natin yung mga kapatid natin, no? At magkaroon tayo ng sama-samang pananalangin, pag-aawitan, pagpupuri sa Diyos na may kasamang kagalakan dahil kasama rin natin manambahan yung ating mga kapatid ng personal. Okay? Alam naman natin kasama natin sila ng physical, pero iba kasi pagkasama natin sila sa physical no? So ating panalangin sa isa natin. Dakilan Diyos sa mananging banal, ipapasalamat po kami, Panginoon, sa paglilinaw at pag-aaral na ipinagkaloob mo sa amin ngayong gabi. Amen. Ngayong umaga, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa presensya ng bawat isa. Yung mga kasama ko ngayon dito sa Rosales Residence. At yung mga kapatid namin, Panginoon, na nanonood lang sa mga oras na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi pinanatili mo silang malakas upang marinig nila, Panginoon, yung magandang balita mo, Diyos. Muli po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, yung kaharian. Alam namin, Panginoon, ito'y darating. Kasi ito'y pinangako mo. Ganun pa man, Panginoon, tinuruan mo kami na isama ito sa aming panalangin kasi ito'y nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagtitiwala namin na ikay muling babalik. Also, Panginoon, nagpapakita rin ito ng pananabik namin, Panginoon, na makasama ka, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano po ang mangyari, alam po namin ito'y kalooban mo. Subalit, Panginoon, gusto po namin na makibahagi, Panginoon. Gamitin yung aming buhay, aming ministry, Panginoon, upang mapalawak, Panginoon, ang iyong kaharian. Gamitin mo po kami, Panginoon,
At dalangin rin namin, Panginoon, yung aming pamahalaan mula sa pinakamataas na pwesto hanggang sa pinakamababa. Ikaw po magbigay, Panginoon, ng makalangit na katalinuhan sa kanila, makalangit na karunungan, upang magawa nila, Panginoon, yung maayos na kapamaraanan para sa aming bansa at aming bayan. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat mamamayan ng GMA ay manatiling ligtas, at lahat ng mamamayan sa buong mundo, ng bawat bansa, ay unti-unti na makalaya sa pagkakaalipin ng pandemic disease na ito. Alam namin, Panginoon, na sa isang iglap lamang, kayang pawalain ang lahat, pero may gusto ko pa rin po, Panginoon, ituro sa amin. Kaya, Panginoon, iniwala kami na sa umagang ito, itong mga kapatid kong ito, ay gagamitin mo, Panginoon, upang maging daluyan, Panginoon, ng mga salita, upang maunawaan ng mga kapatid na apektado ng ganitong virus, na meron silang nagawa na pagtalikod at pagkalimot sila. Gamitin mo po, Panginoon, yung aming mga buhay, maging ministers kami, Panginoon, sa pamamaraan na gusto mo na gamitin namin sa aming buhay. Also, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, yung mga missionaries na katulad ng mga doktor na nasa larangan ng medisina, na frontline din naman, Panginoon, sa ganitong klaseng epidemya. Kasi po, Panginoon, sila yung inatasan mong mangaral sa kabila ng lahat ng pwedeng umarang sa kanila. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin sila. Kasama po, Panginoon, ng mga aming mga doktor, ng aming mga nurse. Lalo na po, Panginoon, yung mga kapatid namin sa pananampalataya ng mga doktor at mga nurse, mga medical staff. Panginoon, patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, makalangit na karunungan, makalangit na pag-iingat. Kaya also, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagkatrabaho sa abroad, si Kuya Noel, yung mga missionaries namin na nasa abroad din, si Tita Marys, Pastor Ernie, na patuloy na nanalangin at iniisip, Panginoon, yung aming kalagayan dito. Panginoon, malayo po kami sa kanila, pero Panginoon, iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, yung init ng aming pagmamahal sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin na yan, Panginoon, ang pag-iingat sa kanila at manatili silang ligtas, Panginoon, kung saan man sila naroon. Yung kanilang pangangailangan, Panginoon, i-provide mo. At Panginoon, pakalangit na pag-iingat sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung Rosales family na ginamit mo upang gamitin namin pansamantalang, Panginoong lugar na kung saan kami ay magdadaos ng ganitong kauna-una ang aming online service. Yung Panginoon, ikaw na po bahala magbigay po, Panginoon, ng pagpapala sa kanila. Kasi muli, naging tapat sila at nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ingatan mo sila, ilayo sa karamdaman, lalo na po si Sister Tess, na-expose, Panginoon, dahil siya po ay nasa larangan ng medisina. Ingatan mo po siya. At gamitin mo, Panginoon, yung kanyang buhay upang ipakita, Panginoon, sa ibang mga tao na isang Kristiyano ay iniingatan ng Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung aming bunting bayan ng GMA. Ingatan mo po, patuloy na linisin. Patuloy na ingatan, lahat ng mamamayan dito, Panginoon. Sa Monteverde, sa Quarry-site, Panginoon, yung mga kapatid namin sa Quarry-site, mga mahihirap, binadalayan ko po sa kanila, Panginoon, sila sa iyo. Bigyan mo po sila, Panginoon, gumamit ka po ng mga tao na kung saan tutulungan sila sa aspetong pinansyal, Panginoon. Wala po silang maasahan, Panginoon, kundi ikaw lang. At dinadalangin rin po namin, Panginoon, sa iyo, yung mga tutulong sa kanila, at gagamitin mo, Panginoon, ikaw pong bahala, magbalik ng pagpapala sa kanila. Isa po, Panginoon, sa aming hinihiling sa iyo at dinadalangin, niluluhod sa iyo, Panginoon, yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi po namin alam, Panginoon, kung gaano po katagal ito, kung gaano kalaking epekto nito. Pero naniniwala kami, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. At gagawin mo po, papalabutin mo ang puso ng bawat mananampalataya upang magtulong-tulong sila, Panginoon, upang akayin, Panginoon, yung mga kapatid namin na walang kakayahan. At ikaw magpo-provide, Panginoon, gagamitin mo yung buhay ng bawat isa para mag-promote ng gospel at mag-share, Panginoon, ng mga pisikal na bagay na katulad ng pagkain at iba pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na ito ay umukit sa aming puso. Bigyan mo kami ng puso mapagkumaba, no? Na handang tumanggap, Panginoon, ng pagtuturo. Upang sa ganoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, maituwid mo po kami. At nabigyan po ng direksyon yung aming buhay dito sa lupa, habang hinatay po namin, Panginoon, ang pagbabalik mo. Habang kami ay nananalig sa muling pagbabalik mo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinagtitiwala namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. God bless you all po.